May we first request the committee secretary to restate our agenda for today's hearing and acknowledge the resource persons present today, both physically and virtually. Good morning, everyone. Thank you for coming to the Senate. For today's agenda, we have the Senate Bill number 2078, an act enhancing the financial literacy of overseas Filipino workers and for other purposes by Senator Tulfo. Mr. Yanmar Del Rosario, Ms. Jeneline Quinto. Good morning again. Allow me first to thank everyone for your presence today. We will be tackling two proposed measures which I have filed for the benefit and welfare of our OFWs. In addition to these, there are many overseas Filipino workers who are victimized by various investments and online scams. Many are swindled, exploited, and robbed of their hard-earned money and come home to their families empty-handed. To combat this, I believe that financial education is a key component that help equip Filipinos, especially OFWs, with the knowledge and skills to make wise financial decisions. Jeneline Quinto, good afternoon. Ano po yung may advice ninyo when it comes to financial literacy sa ating mga OFW, especially yung pauwi na how to invest their money properly? Meron ho bang sinusunod na panutuntunan para to make sure na when they come back, lalago yung pera na save nila sa ibang bansa? Good Yes, afternoon po, Senador. Good afternoon po sa lahat. Kung nga po dating OFW from Hong Kong, so 17 years din po akong nagtrabaho doon. So sabi ko po, pag nag-abroad, akala ko makakabayad ng utang, pero yun nga po, hindi ko na manage ng maayos yung income. So one day, may naka-invite sa akin para makinig ng IMG Financial Literacy sa IMG Hong Kong office. So doon ko na-realize na hindi pala sapat na yun nga po, we work so hard. Kailangan po pala natin maging smart na magkaroon ng financial literacy, financial education para magkaroon tayo ng tamang mindset, tamang pag-handle ng pera natin. So step by step tinuturo po yan sa IMG po. So May naipong ka na. yes po, Senador. Sayang na attend mo ng mga seminar, financial Opo. literacy, kung hindi ka nakipag-ipon. Opo. So lahat po ng natutunan ko, in-apply ko po yan step by step po kasi mayroon po talaga tayong susundan para ma-build natin yung financial foundation dito po sa pag-handle ng pera natin, pag-manage. So kaya nga po nakapag-for good na ako dito, Senador, sa Pilipinas. 4 years na rin po ako at ginagawa ko din ito na ma-share sa mga kapwa OFW para maiwasan din po na hindi po ma-scam, makaipon pag uwi dito sa Pilipinas. Dahil marami po sa abroad, hindi po talaga makakauwi kagawa na po ng hindi nakakapag-save ng maayos. So yun po yung campaign namin ngayon, Senador. Thank you, ma'am. Si Yanmar Del Rosario, kayo po ay dating OFW? Yes, Mr. Senator. Okay, ano po inyong reaksyon? O kayo po ay magbibigay ng advice Okay. how not to be scammed? Okay. Sa akin kasi, I was so blessed that I encountered financial education at my early stage in Singapore. I worked in Singapore as an engineer. So, kung naalala nyo yung Kapa, yung scam sa Mindanao, di ba? Post-scam yun? Yes po. I was really part of IMG that time when it was introduced by my brother to me. Kapatid mo mismo nag-introduce sa'yo Kapatid sa ko mismo Kapa? nag-introduce sa Kapa sa akin. Sabi niya, Tol, maglagay ka ng pera, in 2 months, dodoble yan. Sabi ko, it's good. Nag-invest ka? Hindi po. Sabi ko, it's good. Ganon. Diba? Kung 2 months, kung totoo yan, it's good. Sabi niya, kausapin mo yung nagkuhan daw sa kanya, nag-offer. So sabi ko, sir, if I will be investing dyan sa inyo na pwede magdoble in 2 months, ano yung assurance mo na ibibigay sa akin? Sabi niya, bibigyan kita ng donation slip. So para sa akin, red tag agad. Alam ko red tag na yung 2 months na magdodoble because there's no such thing company will give you
Even PLDT will just give you 7% in a year sa dividend, but doubly in 2 months, red tag na. Then, yung donation slip pa, ang gagamitin lang, so another red tag. So I think, I agree sa sinabi ni Administrator Mr. Ignacio na kailangan talaga sir yung information dissemination talaga. We really need to, kasi if I could recall it po sa Singapore, we have really a national financial literacy book na binibigay sa lahat ng school, sa lahat ng companies, yes, even mga magazines po. Every quarter po yan, even sa site namin nakakarating mga pictures, mga scam approach. May ganun po sila, yung mga cartoons tulad ng sinabi ni Mr. Romel Malapera din, yung mga parang cartooning, yung mga po, animation. So I think yun po. Kaya po napakahalaga po ng financial education po talaga. Siguro maybe DMW, OWAS, magbigay ka ng warning, mag-ingat sa mga kaibigan, kamag-anak, trabaho dati, pagbigay ng negosyo. Be careful. I mean, I'm serious kasi almost all of them are saying that. Kasi mas madali pong magtiwala sa kamag-anak kaysa naman sa hindi ka ano-ano. So siguro itong kamag-anak, maybe they were just used. Para pag makita ng taong bayan, mga tao, kung ano ba yung modus ng financial scam, makikita nila kagad ano ba ang telltale sign. Ano yung indikasyon na nai-scam ka na. Maganda yung pinoint out kanina, parang illegal recruitment din talaga. Ang mismong kamag-anak ay posibleng naloko na at naabutan ng halaga ng pera o ano paman. Kaya ang punot dulo po ng nais kong sabihin na Mr. Senator is pwede pa hong palawigin itong financial literacy program na isinasagawa ngayon. Again, OFWs are not just our nation's economic pillars, but also the heart and soul that connects the Philippines to the global economy.